Welcome sa recap ng Deshakuta mula episode 1 hanggang episode 5. Kung gusto mong panoorin ang partikular na episode na trip mo, i-click lang ang timestamp para diretso ka na doon. Kara, simulan na natin. Nagsimula ang storya sa isang bata ang nalungkot nang makita ang punit-punit na teddy bear niya. Naalala ng ina niyang kahit tahiin pa niya ito, talagang sira pa rin ang itsura. Kaya inisip niyang itapon na lang ito at bumili ng bago. Dinala niya ang basura sa malapit na tapunan sa ilalim ng lupa, itinapon ng supot ng ibaba na lang, at umalis nang walang inuurungan. Habang ganoon, may isang nakapusyaw na tao na nakatago sa dilim, nagmamasid. Sa mundong ito, tulad din sa atin, madali lang ituring na basura ang mga gamit, walang halaga. Marumi, at kadalasan, ganoon din ang pagtingin sa ibang tao. Matapos ang eksena, bumaba rin ang nakapusyaw na tao sa ilalim, sa puok na pinoproseso ang lahat ng basura ng lungsod. Bigla siyang naabutan ng isang gwardya na agad nagtaas ng baril. Kilala ang estranghero rito bilang magnanakaw ng basura, ang kontrabida na nagnanakaw umano ng basura at nagbabanta sa malinis na imahe ng lungsod. Pinindot ng gwardya ang alarm, kaya dumating ang dalawang sundalong armado bilang tulong. Naghagis ng supot-supot na basura ang magnanakaw sa kanila, panandali ang depensa para makalayo. Pero nagkaunti ang kaluwagan dahil nagkalaro rin ng iba't ibang gwardya at nagsimula ng magpaputukan. Para bang may superhuman na bilis at liksi, naiiwasan niya ang bawat putok na bala. Lumilikot, tumatalon, nag-roll, gamulo ang paligid ngunit hindi siya natitigil. Nang dumami ang mga gwardya, may tama siya ng mabilog na bala sa braso, pero nagawa pa rin niyang tumakas sa pamamagitan ng imburnal. Pag-akyat sa ibabaw, nainis ang magnanakaw dahil palaging tinatawag siyang magnanakaw. Hindi niya nakikita ang sarili niya bilang ganoon. Kinabukasan sa plaza ng bayan, nag-uusap ang dalawang babae tungkol sa balitang muling kumilos ang dump thief kagabi. Isang babae, seryoso ang mukha, at sinabing tiyak na tribal yon. Pinakulot naman ng isa ang kasama ng mamatay mata ang isang tribal na lalaki na nakikinig sa gilid. Pag-alis ng lalaki, nagpatuloy ang usapan, ayaw nilang pumasok ang ganoong uri ng tao sa kanilang bahagi ng bayan. Naglakad ang lalaki, si Reto, sa maganda at marangyang bahagi ng lungsod hanggang sa napunta siya sa barong-barong na tagpuan niya. Itinatag ang pader na naghihiwalay sa mga may kaya at sa mahirap, hindi mo mapapalampas. Sa slum, marumi at masangsang ang daan. Lahat nakikinig tungkol sa dump thief. Natatakot na baka bamigat ang pagmamatang makapal ang usapan, lalo't sa kanila yon. Si Rudo, abala sa pag-aayos ng napulot na gamit sa basura, ay sinaway ng kaibigang si Chiwa. Muli siyang nahuhumaling sa kondisyon kung saan siya walang alam. Hindi maligaya sa maling kwento ang anumang tao kung mahuhuli siya, napapahiyang iyak matindi, dahil kilala ang lungsod sa mahigpit nitong patakaran laban sa basura. Naiinis si Chiwa. Halos masira ang loob niya nang tanungin kung bakit patuloy siyang nabibiktima. Sabi ni Rudo, binabato lang yung basura ng mayayaman parang walang pakialam. Kaya naaawa ako, at kailangan ko naman ng kita para mabuhay. Tumay ka pa si Chiwa, mahilig ka talaga sa basura, ano? Pero hindi natapos doon. Biglang dumating ang grupo ng barumbadong mga bata. Leader pa ang binata, pinagtawanan si Rudo dahil mabaho daw siya at madumi ang mga gloves. Binaliwala sila ni Chiwa at pinagtanggol si Rudo, sinabing hindi sila ganoon kalayo sa kanya. Sinabi ng mga batang yun kay Chiwa na wag nang makihalubilo sa mahirap, lalo pat anak ni Rudo raw ni isang mamamatay tao. At ayon sa kanila, ang slum ay para lang sa mga kriminal, bagamat sinisikap nilang iwasan ang stigma, bumawi ito nung pumatay ang ama ni Rudo ng ilang tao. Nagliyab sa galit si Rudo. Tumayo ng tuwid, tiningnan ang leader ng mga baa. Natakot ito, nanginginig, at nang inig ang kamao, napasabi pa nito, parang ama mo. Dalit ng kanilang takot at pangungutya, magiging mamamatay tao ka rin tulad ng ama mo. Pag-alis nila, niyakap ni Chiwa si Rudo. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya. Hindi ka masama, hindi ka gagawa ng masama sa iba. Napatingin siya sa paboritong teddy bear na napulot ni Rudo sa basura at agad itong nagustuhan. Tinangkasan ang ibigay ni Rudo kay Chiwa, pero mahina ang boses niya. Patulak na siyang pinatawag ng ina ni Chiwa. Bago sila umalis, pinaalalahanan muli ni Mama na lumayo kay Rudo. Ngunit napagod si Chiwa sa takot na iwiyang sabihin ang totoong gusto niyang sabihin.
Uwi si Rudo sa madilim na bahay sa slum. Nakahulog ang mga mata niya sa lupa. Dito niya sinalubong si Reto, ang tribal na lalaki sa plaza na pinahiya dahil sa mga babae. Pinagtatawanan si Rudo ng pangungusap ni Reto tungkol sa hindi niya naipasa kay Chiwa ang larwang bear, gayon pala ay nakita rito ang ginawa niya. Nagpatawa muna si Reto, sinasabing dapat mas direkta na siya. Tapos tinanong kung alin nangyari kagabi sa tapunan ng basura. Binabala siya ng dating amang si Reto, tila marami na siyang sinasangyan ng panganib para sa pera lang, mukhang masyado. Tumanggi si Rudo, hindi ako nahuli noon. Tumugon si Reto, bilog pa rin ang mundo. Malapit ka nang mamatay doon. Ako ang nag-alaga sa'yo nang walang mag-alaga nung sanggol ka. Nakaantig ito kay Rudo, napaisip siya. Nang napahiwalay na saglit, sinabi ni Reto na kung matapat si Rudo kay Chiwa gaya ng pagiging tapat niya sa lahat ng tao, sigurado siyang matutuwa ang dalaga. Nang marinig ito, muntik nang mahulog ang sulok kay Rudo, natagpuan rin ni Reto ang gasgas ng bala sa braso niya. Napapangiti si Reto kahit seryoso. Dinalangin niya kay Rudo na huwag na raw bumalik sa tapunan, dahil baka mapilitan siyang ihulog sa imburnal at wakasan sa hukuman pa rin. Mahina ang tangkang pagtanggi ni Rudo, kanya-kanyang labi, mas madalas na yun kaysa sa mga peksayon na iniwan ng ama ko. Nang mapagsariling isip, nagsimulang lumuhad ang kukumbento sa kasinungalingan. Nagsalita si Reto sa malalim, sa lungsod na ito, epektibo ang patakaran, para sa matinding kasalanan, hatol kamatayan agad. Bumabagsak ang iba pa sa imburnal. Iyon daw ang nangyari sa ama ni Rudo. Tinuro ni Reto sa pulang gabi, dapat mag-ingat ka ng sobra. Inaral ng mga mata ni Rudo ang mga gloves na itim at amoy pagod na gamit, ito ang nang-iwas sa matinding sakit ng braso't diwa niya. Dito nagsimula ang pakikipag-utang niya kay Reto. Puso ni Reto, ginamit ang katahimikan bago tuluyang bamulong. Kung gusto mo mabigani si Chiwa, mabilis mo siyang ligawan. Ibigay mo siya sa kanya. At baka tsaka, kunin mo rin ang unang halik, sa princess. Naaliw si Rudo, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Pero tila hindi magawang ngumiti, kaya minura at pinalaki ang dating galit. Lumabas sila sa bahay, natabunan ng usok sa paligid, at si Reto ay tinulungan siyang pilitin ang unang ngiti. Kahit pagkukunwari lang, wika niya, basta yan ang simula para maging matalik kayo ni Chiwa. Habang naglalakad sa slum, nagmuni-muni sa sinasabing tungkol sa malaking hukay, ang abismo. Dito daw tinatapon ang basura at ang lahat ng taong tinuturing na basura ng lipunan. Dito rin di umano, itinatapon ang kriminal, tulad ng ama ni Rudo. Habang malayang namumulot ng basura, napadaan si Rudo sa isang madilim na sulok. Nakita niya kung paano hinatol ang isang pasaway, ipinagsisigawan sila ng mga tao na sa abismo kasama ang dumi. Pinutol niya ang sandali nang biglang sumulpot si Chiwa, kaya umalimbukay siya. Nagtaka siya nang sabihin ni Chiwa, ang slum na ito, pinatatagan lang sa gilid ng lungsod para lagi mong maalala na pwede ka rin matapan sa abismo, kung mabibigo ka. Napahinto si Rudo, gusto kong labanan yan. Dinagdagan ni Chiwa, ayaw kitang makita doon. Pakikinggan mo si Reto, minamahal ka niya. Habang pinipigilan niya ang puso niyang kumilala sa nararamdaman, sinilip niya si Chiwa at ganap na namahinga rin siya. Mapula na ang tungot labi nila dahil sa anak ng responsibleng lalaki. Nakita ni Chiwa ang maliit na rabbit teddy, walang lalig o kung ibinigay ni Rudo ito. Bigla siyang tumakas, naglakad ng mabilis para sabihin kay Reto ang nangyari, sabik malaman ang reaksyon. Pauwi, nasalubong siya uli ng mga apostol sa slum, isang grupong naghahanap ng kalinisan. Habang dumudugo pa rin ang hidlo at saya ni Rudo, kumatok siya sa pinto. Pero hindi pumasok, isang kawawang eksena muna. Biglang nakita ni Rudo si Reto na gulong sa sahig. Laman ng dugo, ang misteryosong salarin kagabi, nakabaon sa likod. Nagmadali siyang umatake para protektahan. Ngunit mas mabilis ang salarin, napalya siya at masugatan. Pumayag siyang umupo sa sahig habang tumakbo ang sospek. Bago siya tuluyang bumagsak, bamulong si Reto, lumayo ka. Anak, ito ang kailangan mo gawin, baguhin mo ang bulok na mundo. Masakit ang bulong, ngunit malakas na alam na nasa likod niya pa rin ang advisor. Ngunit sadyang mayat-maya pa, may tumunog na stun gun, umagos ang liwanag, at dumating ang mga apostol. Inakusahan siya ng pagpatay kay Reto, napunit ang ilaw ng konsiyensya niya. Ni hindi makapaliwanag si Rudo, binugbog siya ng walang awa,
at pinutol ang malay ng isang suntok. Habang umiikot ang mga kapitbahay at pinag-uusapan ang balita, naniniwala na daw si Rudo na siya rin ang pumatay, sumunod gaya ng ama niya. Nakalimot si Chiwa, hindi niya makapaniwala, baka papatulan raw niya ang anak na mababa ang asal. Ihahatid si Rudo sa gilid ng lungsod para parusahan. Tigil ang mundo para sa batang Sosok-suko, ayon sa salita ng mga apostol. Siya na ang kilalang dump thief. Lalong lumala ang sitwasyon ni Rudo. Sa ilalim ng mapanghusgang lipunan, hinatulan agad siya ng kamatayan, walang masyadong paliwanag, walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Habang pinalilibutan siya ng mga tao, sigawan ang maririnig. Sa bangin kasama ang dumi. Sa bangin kasama ang dumi. Isang lalaking nakasuot ng kasuotang pangrelihiyon ang humarap upang opisyal na magbaba ng hatol. Malamig ang tinig nito habang sinasabi, lahat ng dumi ay dapat lamunin ng bangin. Habang itinutulak si Rudo palapit sa gilid ng hukay, napatanong siya sa sarili, bakit ito nangyayari sa akin? Wala naman akong ginawang masama. Hindi man niya mailabas sa bibig, taimtim siyang nakiusap sa isip niya, sana may makinig, sana may sumagip. Pero sa halip na tulong, puro matatalim na tingin ang isinukli ng mga taong hindi naman niya kilala. Mga estrangherong walang alam sa tunay na nangyari. Sa gitna ng mapanghusgang mata, may nakita siyang pamilyar na mukha, si Chiwa. Nakapayuko ito, hindi malinaw kung hiya, sakit, o galit ang nararamdaman niya. Sa huling pagsubok na ipaglaban ang katotohanan, sumigaw si Rudo. Chiwa, hanapin mo ang totoong pumatay kay Reto. Pero nanatiling malamig ang kilos ni Chiwa. Tila wala ng damdamin, at may panghihinayang sa boses ng sabihin. Sana hindi na lang ako naniwala sa magnanakaw ng basura. At sa salitang tulad ng ama, ganoon din ang anak, itinapon niya ang stuffed toy na minsang bigay ni Rudo at tuluyang lumakad palayo, galit at puno ng hinanakit. Sa kanyang pagkakagapos, napabulong si Rudo, ang totoong dumi ay kayo. Kayo na walang sariling isipan. Kayong bulag kahit may mata, at bingi kahit may tainga. At doon, sa gitna ng galit at panlulumo, natanong niya sa gitna ng karamihan ang tunay na salarin, ang pumatay kay Reto. Pero bago pa man siya makagalaw, itinulak siya papasok sa bangin. Habang bumabagsak sa madilim at malalim na hukay, nagsimula ang sumpa ni Rudo. Sa isip niya, hahatakin ko kayong lahat sa impyerno. Wawasakin ko ang buong sangkatauhan. Galit ang bamalat sa puso niya. At habang lumulubog siya sa kadiliman, unti-unti na ring nilalamon ang kanyang isipan ng puot. Makalipas ang hindi malamang oras, dahan-daang damilat si Rudo. Nakapatong siya sa tuktok ng isang bundok ng basura. Sinundan siya ng amoy na halos hindi na niya kaya. Paglingon niya, puro basura ang tanaw, walang katapusang mundo ng dumi, patungong abot tanaw. At sa harapan niya, isang dambuhalang nilalang na binuo mula sa basurang iyon ang biglang humarap. Napuno ng takot ang mga mata ni Rudo, at doon niya lubos na naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng impyerno. Nang makita ni Rudo ang dambuhalang halimaw, saglit na nawalan siya ng ulirat. Naalala niya kung gaano siya laging nagtataka kung bakit tila sobrang obsessed ang lahat sa pagtatapon ng basura at mga taong itinuturing na dumi ng lipunan sa kailaliman ng hukay. Pero ni isa sa kanila, walang nakaisip kung ano nga ba ang nangyayari sa ilalim. Walang may pakialam, at yun ang pinaka-nakakainis para sa kanya. Pero agad siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para iligtas ang sarili habang papalapit ang halimaw. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang umatungal ang halimaw at nagsilabasan pa ang mas maraming halimaw mula sa tambak ng basura. Hinabol nila si Rudo, at kahit anong bilis ng takbo niya, wala ring silbi, naipit siya. Nagtataka siya kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito, at kung mga gumagalaw bang tumpok lang ng basura ang mga ito. Bigla siyang tinadyakan ng isa sa mga halimaw, pero nakailag siya. Tumakbo siya ulit pero nadapa siya, at tumama mismo sa isang bungo ng tao. Doon niya naisip kung ano ang magiging kahihinatnan niya. Napamura siya sa mga demonyong nagtapon sa kanya sa lugar na ito. Biglang bumagsak ang tinutungtungan niyang tambak ng basura at nahulog siya sa bangin. Pagbaba niya, napunta siya sa ligtas na distansya mula sa mga halimaw. Pero may isa pa siyang problema, lason ng hangin sa lugar. Kapag matagal siyang huminga rito, siguradong masisira ang mga baga niya. Tinakpan niya ang bibig at ilong gamit ang gloves, umaasang makahanap ng matataguan.
Pero naisip niyang baka wala talagang ligtas na lugar sa impyernong ito. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa at biglang samuka ng dugo. Narinig ito ng mga halimaw at muli siyang tinarget. Napaluhod si Rudo sa lupa, hindi na makagalaw. Halos sumuko na siya sa kapalaran niya. Pero biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng katawan ni Reto, ang kanyang ama. May kakaibang enerhiya na biglang damaloy sa kamay niya, pero hindi niya ito napansin agad. Ang alam lang niya, biglang nag-iba ang paningin niya, nakakita siya ng mga liwanag mula sa basura at sa bakal na tubo sa harapan niya. Gumapang siya palapit sa tubo, determinado ng mabuhay, dahil may dahilan pa siya para mabuhay. Hinawakan niya ang tubo at tumayo, sabay sigaw na babalik siya sa ibabaw para gumanti sa mga taong nagtapon sa kanya, at sa demonyong pumatay sa kanyang ama. Habang unti-unting pinupuno siya ng galit, sinamantala ito ng mga halimaw at dahan-daang lumapit. Pero nang umatake ang isa sa kanila, isang hampas lang gamit ang tubo ang ginawa ni Rudo at napalipad ang halimaw. Lumipad ito hanggang sa tumama sa payong ng isang nakatira rin sa hukay, at nabigla ito na may isang tao pala na kayang lumaban sa mga halimaw. Samantala, si Rudo ay tila nababaliw na sa pakikipaglaban. Hindi na niya iniinda ang lason sa hangin o ang dugong lumalabas sa ilong niya, patuloy pa rin siya sa pagtalon at pakikipaglaban. Kahit ibangga pa siya sa malalaking bato, hindi siya nawawala ng lakas. Isang halimaw ang dinurog ang batong kinapitan niya, at nabagsakan siya ng mga debris. Pero nakalabas pa rin siya, dala-dala ang isang poste. Ginamit niya ito para hampasin ang halimaw ng buong lakas. Napuruhan ito, pero biglang may isa pang halimaw na lumitaw sa ilalim mismo niya. Muntik na siyang makain, pero nakatalon siya agad. Sa kasamaang palad, nasenggot niya ng matindi ang lason sa hangin. Muli siyang samuka ng dugo at sinamantala ito ng mga halimaw. Pero muling lumitaw ang kakaibang kapangyarihan sa katawan niya. Tumayo siyang muli, kahit pasabay na umatake ang dalawang halimaw. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nakaligtas siya. Ginamit niya ang isang metal sheet para hiwain ang bungo ng isang halimaw. Tapos, pinatay niya ang isa pa sa pamamagitan ng paghiwa rito sa kalagitnaan at sumabog ito. Saglit siyang nagpahinga, pero isa na namang dambuhalang halimaw ang lumapit. Nang makita niya ito, nagpas siyang tumakbo si Rudo para makabawi ng lakas. Pero bago pa siya makatakbo, tumapak ang halimaw sa lupa, lumikha ng napakalakas na alon ng puwersa, at napalipad si Rudo. Pagdilat niya, nagulat siya nang makitang may lalaking nakasuot ng kakaibang maskara na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtaka siya kung sino ito at saan nanggaling. Bigla siyang binuhat ng lalaki at sinipa palayo. Napaluha siya ng dugo at muntik ng lumaban, pero nilagyan siya ng maskarang may hangin ng lalaki. Nakahinga siyang muli. Nalito si Rudo at tinanong ang lalaki kung taga rito ba siya. Gusto niyang malaman kung anong lugar ito at kung ano ang mga halimaw dito. Pero sinabi lang ng lalaki na manahimik siya. Siyempre, si Rudo na may single-digit na marka ay hindi sanay sumunod. Patuloy siya sa pagtatanong ng malakas. Muling bumulong ang lalaki para patahimikin siya, pero sinigawan siya ni Rudo na magsalita ng malinaw. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa, at doon na nawala ng pasensya ang lalaki. Sinigawan niya si Rudo, hindi raw sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw ng lupa. At ang mga taong nasa taas ang dahilan kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Ipinaliwanag ng lalaki na naaakit sa ingay ang mga halimaw na gawa sa basura. At dahil hindi tumahimik si Rudo, narinig na siya ng mga ito. Hindi raw kayang patayin ng ordinaryong sandata ang mga halimaw na ito, kaya ang pinakamainam ay ang lumusat na tahimik. Pero huli na ang lahat. May isa ng halimaw na nasa likod nila. Kaya't nagpa siya ang maskarang lalaki na harapin ito. Biglang lumabas ang gintong enerhiya sa braso niya at binalot nito ang kanyang payong na naging sandata. Umatake ang halimaw, pero pinaikot lang ng lalaki ang kanyang payong sa mukha nito, parang blender. Naduraj ang halimaw at naging alikabok. Namangha si Rudo sa nangyari at lalo siyang nagtaka kung bakit hindi nabuhay muli ang halimaw. Biglang dumating ang buong hukbo ng mga halimaw. Pero kampante ang lalaki, kaya raw niyang tapusin ang lahat. Tumakbo siya papunta sa mga halimaw. Ginamit ang payong para pasabugin ang mga ito, at pagkatapos ay lumipad gamit ang payong bilang parachute. Naisip ni Rudo kung teknolohiya ba ito mula sa hukay o kakaiba lang talaga ang lalaking ito. Habang nasa ere, hinarap ng lalaki ang huling dambuhalang halimaw.
Bumuga ito ng bola ng asido. Ginamit ng lalaki ang payong para hatiin ito, at nang tumama ito sa basura, sumabog ito ng malakas. Ginamit niya ang ulo ng halimaw bilang tuntungan para muling tumalon. Pinalakas pa niya ang enerhiya sa payong at lumaki ito. Gamit iyon, sumugod siya sa ulo ng halimaw at hinati ito, pati lupa. Pagkatapos ng laban, lumapit siya kay Rudo. Tinanong siya ni Rudo kung sino siya. Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at nagpakilalang si Injan, isang simpleng tagalinis. Pero agad siyang nagsisi dahil nalanghap niya ang maruming hangin. Minura niya si Rudo sa pagpapatanggal ng maskara. Biglang nawala ng malay si Rudo. Habang walang malay, napanaginipan niya ang isang alaala noong bata pa siya. Umuwi siyang sugatan matapos siyang itulak sa kanal ng mga bata dahil sinasabi niyang may buhay ang mga bagay. Tinanong niya si Reto kung binugbog ba niya ang batang nambuli. Sabi ni Rudo, hindi raw. Tinanong niya si Reto kung totoo ba na kapag minahal ang isang bagay, magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang nililinis siya ni Reto, sinabing alamat lang yun para matutong pahalagahan ang mga bagay. Pero gusto raw ni Reto na paniwalaang may kaluluwa ang lahat ng bagay. Naging curious si Rudo at tinanong kung may kaluluwa rin ba ang mga gamit nila, pati gloves niya. Sabi ni Reto, kung aalagaan niya ito, baka magkaroon nga. Nagising si Rudo sa alaala. Nakagapos na siya at hinihila ni Injan. Nagalit siya at sinigawan nito na palayain siya. Pero sagot ni Injan, dadalhin lang siya sa ligtas na lugar. Pero wala nang pakialam si Rudo, gusto na niyang bumalik sa ibabaw para gumanti. Pero natigilan si Injan sa sinabi ni Rudo. Sabi niya, imposible nang makabalik sa tinatawag nilang sphere. Isang lugar sa langit na laging gumagalaw. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang paghila kay Rudo, sabay sabing wala na siyang pag-asang makabalik at mas mabuting tanggapin na lang ang bagong kalagayan niya. Pero ayaw sumuko ni Rudo. Determinado siyang makabalik sa sphere kahit anong mangyari. Naniniwala siyang alam ni Injan kung paano makapunta roon pero ayaw lang niyang sabihin. Pasiga niyang pinilit si Injan na sabihin ang lahat. Kung hindi ay magsisisigaw siya hanggang sa dumating ulit ang mga halimaw. Dahil dito, nainis si Injan. Sinabi niya kay Rudo na ipapakita niya mismo kung anong klaseng lugar talaga ito. Hinayla niya si Rudo ng mas marahas at dinala siya sa isang malinis na parte ng kanyan, daang beses na mas malinis kaysa sa paligid. Iniwan siya roon ni Injan at sinabing, mag-enjoy ka, sabay alis. Nagmura si Rudo at humiling na palayain man lang siya. Pero tumalikod si Injan nang walang sinabi. Bigla na lang lumabas mula sa mga truck ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng gas mask at lumapit kay Rudo. Nagtaka siya kung sila ba ang mga tag-aron, at tila interesado rin ang mga ito sa kanya. Base sa suot ni Rudo, napag-isipan ng mga tao na baka galing siya sa sphere. Dahan-dahan silang lumapit at nagsimulang magtanong. Kinabahan si Rudo pero sinabi niyang nahulog siya mula sa sphere. Nang marinig nila yon, agad nilang inalis ang kanilang mga maskara at tila sobrang nasabik na makita ang isang buhay na tao mula sa sphere. Sanay na raw silang makakita ng patay na taga-sphere, pero ngayon, may buhay na nasa harapan nila. Masyado silang naging excited at sinimulan nilang inspeksyonin ang mukha ni Rudo. Agad siyang lumayo sa kanila. Sinabi nila na wala silang masamang intensyon at sinimulang kalagin ang mga tali niya. Naisip tuloy ni Rudo na mas mabait pa sila kaysa kay Injan. Pero isang bitag lang pala ang lahat. Maya-maya, natagpuan ni Rudo ang sarili niyang nakagapos ng mas mahigpit sa loob ng isang truck. Nagtataka siya sa nangyayari habang ang mga lalaki sa labas ay nag-uusap kung gaano sila kaswerte na may nakuha silang buhay na taga-sphere, tiyak daw na malaki ang kikitain nila rito. Pinag-usapan nila kung paanong binabayaran ng mahal ang mga parte ng katawan at damit ng mga patay na taga-sphere. At ngayon, dahil may nakuha silang buhay na isa, siguradong magkakagulo ang mga tao. Lumapit ang pinuno ng grupo at ipinaliwanag kay Rudo kung bakit ganito ang galit ng mga tao sa taga-sphere. Sinabi niya na ang mga taong naninirahan sa sphere ang siyang nagtapo ng lahat ng basura sa mundo, hanggang sa mapuno ito at maging lason ng hangin. Dahil dito, naglitawan ang mga halimaw, maraming tao ang namatay, at nawala ng tahanan. Kaya matindi ang galit nila sa mga taga-sphere. At kapag nakakita sila ng buhay na isa, tiyak daw na pagdaraanan nito ang lahat ng galit nila. Bilang welcome daw sa ibabaw, pinakain nila si Rudo ng panes na karne at bulok na pagkain. Patuloy siyang nilalay habang pinipilit siyang pasubuan.
Sabi ng lalaki, ang mga taga-sphere raw ay masyadong maarte para humawak ng basura, kaya tiyak hindi nito makakaya ang ganitong pagkain. Pero nagkamali siya ng malaki. Biglang kinagat ni Rudo ang mga daliri ng lalaki, nilapan niya ito kasabay ng panas na pagkain. Pagkatapos, tuluyan niyang kinain ang bulok na pagkain at sinabing hindi ito basura, dahil nakakain pa rin ito. Nagtakbuhan sa takot ang mga lalaki. Hindi pa man sila makapaniwala sa nakita nila, si Rudo ay tuluyan ang napuno ng galit. Galit siya sa mga taong basta nalang itinuturing na basura ang lahat ng bagay. At ayaw na niyang manahimik. Muling lumitaw ang kakaibang kapangyarihan niya. Binali niya ang mga tanikala at tumalon palabas ng truck. Naglabas siya ng enerhiya na siyang bumuhay sa mga bagay sa paligid. Mula sa malayo, pinapanood siya ni Injan, natuwa siya dahil si Rudo pala ay isa ring giver, isang taong kayang magbigay buhay sa mga bagay. Sa isip ni Rudo, pumasok muli ang mga sinabi noon ni Reto, na kapag inalagaan mo ang isang bagay, nagkakaroon ito ng kaluluwa at kapalit ay aalagaan ka rin ito. Inalis ni Rudo ang maskara niya at hinawakan ang tanikalang ginamit sa kanya. Binuhusan niya ito ng buhay at naging isang sandata. Lumapit ang mga lalaki, pero pinalo ni Rudo ang lupa gamit ang tanikala at napaatras silang lahat. Sinigawan sila ng pinuno na tirahin ang tanikala, dahil wala raw kwenta ang isang giver kapag wala na ang gamit nito. At nagtagumpay nga silang agawin ang tanikala ni Rudo. Pero laking gulat nila, at sobrang tuwa ni Injan, nang buhati ni Rudo ang isang gulong at buhayin ito bilang sandata. Napakabihira raw nito kahit sa mga malalakas na giver. Pinabagsak ni Rudo ang mga lalaki gamit ang gulong, isa-isa silang natalo. Hinarap niya ang pinuno ng grupo, na patuloy sa pagmumura habang nanginginig sa takot. Pero bago pa siya matamaan ni Rudo, biglang dumating si Injan at pinigilan siya. Natauhan si Rudo, nawala ang kapangyarihan niya, at ang gulong ay naging alikabok. Damyugo ang ilong niya habang pilit inaalala kung ano ba talaga ang ginawa niya. Sinabi ni Injan na ang labis na paggamit ng kapangyarihan ay nakakapagod sa katawan. Humingi siya ng tawad kay Rudo, pero kailangan daw niya itong subukan. Nangako siya na sasabihin na niya kay Rudo ang lahat ng tungkol sa mundong ito at sa kanyang kapangyarihan. Kapalit lang daw ay ang pagsali ni Rudo sa mga cleaners, ang mga lumalaban sa mga halimaw. Pero para kay Rudo, sobrang dami nito para tanggapin ng sabay-sabay. Kaya sagot niya, ayoko. Sa mismong sandaling yun, sa loob ng isang napakalaking syudad na napapalibutan ng mga pader at gawa sa basura, may isang janitor na nakatanggap ng bihirang tawag mula kay Injan. Ayon sa balita, may nakita siyang isa pang bata na may kakaibang galing sa ipinagbabawal na lugar. Hindi pa raw siya nakakakita ng kagaya nito dati. Kaya napagdesisyonan niyang kunin ang bata at isama ito sa mga janitor kapag natapos na siya sa lugar na yun. Samantala sa klinika, malinaw na sinabi ni Rudo na hindi siya pumayag na sumali sa grupo ng mga tagalinis. Pero pinakita ni Injan na wala naman talaga siyang pagpipilian. Pinipilit ni Rudo na ang gusto lang niya ay makabalik sa ibabaw, pero biglang sumabat ang doktor at diretsahang sinabi na maswerte pa nga raw ang bata ngayon. Ang paglalakad sa ipinagbabawal na lugar ay sobrang delikado, at kung mas matagal pa siyang huminga sa nakakalaso na hangin doon, patay na sana siya. At para mas lalong lumala, nakasalubong pa niya ang mga kidnapper. Sa totoo lang, naisip ng doktor na baka hindi swerte si Rudo, baka nga siya pa ang pinakamalas. Dapat pa raw siyang magpasalamat sa lalaking tumulong sa kanya na nakaupo sa likuran. Sumang-ayon si Injan at sinabing dapat marunong magpasalamat ang bata. Doon na naubos ang pasensya ni Rudo at tinawag niyang masungit ang doktor. Umalma ang doktor at mas lalong nagalit. Babae siya, at pinatunayang malakas pa ang boses niya para sabihin yun. Pagkatapos ng gamutan, pinauwi na ng doktor ang kanyang mga pasyente. Sa labas ng klinika, nagpasalamat si Rudo kay Injan sa pagsagip sa kanya, pero iginiit niya ulit na ayaw niyang masangkot sa kung anong janitor na usapan. Ang gusto lang niya ay impormasyon kung paano makakauwi. Habang naglalakad palayo, pero sa tingin ni Injan, dapat nang natutunan ni Rudo sa nangyari sa mga kidnapper kung gaano kasama ang pagtrato sa mga kagaya niya. Dahil makulit pa rin si Rudo, sinabi ni Injan na pwede naman siyang magtanong-tanong sa iba. Pero dapat niyang tandaan, kapag nalaman ng ibang tao na isa siyang celestial, siguradong malaking gulo ang kahaharapin niya. Dito, hindi basta-basta nagbibigay ng impormasyon ang mga tao lalo na kung libre lang.
Kasama ang doktor, lumakad si Rudo para humanap ng masarap at matinong pagkain matapos ang mga nangyari. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinugod niya agad ang burger na parang hindi pa siya nakakain sa buong buhay niya. Habang kumakain at nag-iisip, naalala ni Rudo na akala niya noon ang ibabaw ng mundo ay puro basura lang. Pero ngayon, napagtanto niyang may mga syudad pala rito, at may totoong pagkain din. Tinanong siya ni Injan kung ano ang pangalan niya, at nang sinabi ni Rudo, sinabi ng janitor na maganda ang pangalan niya. Habang nag-aantay, nagsindi ng sigarilyo si Injan. Ayon kay Injan, ang unang aral ni Rudo tungkol sa ibabaw ay ito, hindi lang basura ang naiipon dito, pati emosyon at iniisip ng mga tao. Ang mga ito ay nagiging enerhiya at pwedeng magdulot ng kung ano-anong pangyayari. Isa na rito ang paglitaw ng mga tinatawag na stained beasts. Karaniwan, lumalayo ang mga halimaw na ito sa mga syudad, pero minsan ay umaatake rin sila. Ang problema, hindi sila kayang patayin ng karaniwang armas dahil gawa rin sa iniisip ang puso ng mga halimaw na ito. Pero si Rudo, gamit ang kanyang gloves, ay kayang patayin ang mga ito. Katulad daw ito ng kutsilyo ng isang chef na ginamit at inalagaan ng maraming taon, o panulat ng isang manunulat, kapag may bagay kang inalagaan at ginamit ng may pagmamahal, nagkakaroon ito ng sariling kaluluwa. Tinatawag itong personal artifact. Ang mga stained beast na may thought cores ay tanging mga personal artifact lang din ang makakatalo. Pero iilan lang ang mga taong kayang ilabas ang tunay na lakas ng mga artifact na ito, sila ang tinatawag na givers. Isa si Rudo at si Injan sa kanila. Habang iniisip lahat ng ito, naalala ni Rudo na may sinabi si Reto tungkol dito noon, at tama nga siya. Sinabi ni Injan na ang mga janitor ay isang grupo na humahabol at pumapatay sa mga stained beast. Kaya laging naghahanap sila ng mga bagong giver. Gusto niyang sumali si Rudo. Tinanong ni Rudo kung ibig sabihin ba nito ay matutulungan siya ni Injan makabalik sa ibabaw. Pero inamin ng lalaki na wala siyang ideya kung paano. Halos mabaliw na si Rudo sa inis, pero sinabi ni Injan na ang boss nila ay may alam sa lahat at baka siya ang makakatulong. Ibinahin ang usapan ni Injan at tinanong kung sino ang nagbigay ng gloves kay Rudo. Sagot niya, galing ito sa kanyang ama, ito na lang ang natitirang alaala niya rito. Sabi ni Injan, luma na, marumi, bagbog, at tila iniwan na ang gloves. Pero kita raw sa bata na inaalagaan niya ito. Marami raw ang hindi marunong mag-alaga sa mga bagay na mahalaga sa kanila, pero si Rudo, naiintindihan niya ito. Sa unang pagkakataon, pinuri siya ni Injan at sinabihang palaging alagaan ang gloves na yun. Sa narinig, naalala ni Rudo ang kanyang ama. Naalala niya ang mga sinasabi nito noon, halos mapaluha siya. Dito nagtapos ang lecture ni Injan tungkol sa ibabaw. Tumayo siya para umalis. Bago umalis, muling nagpasalamat si Rudo. Malaki raw ang utang na loob niya sa lalaki. Bilang sagot, inihagis ni Injan ang isang bag ng pera kay Rudo para may magamit siya. Nagulat si Rudo at tinanong kung karapat-dapat ba talaga siya. Paliwanag ni Injan, nakuha lang daw niya yun sa pagbenta ng suot ni Rudo bilang celestial. Mas lalo pang nainis si Rudo sa kapal ng mukha ni Injan na gumagawa ng kung ano-ano nang walang palm. Pero ayon kay Injan, hindi ito lugar kung saan ka basta-bastang magpapakitang mayaman. Isipin mo na lang daw ito bilang isang iskinita na gawa sa basura kung saan ang mga pulis ay mga truck na mukhang dinosaur at ang baril ay payong lang. Sabi pa niya, may darating na tagapagsanay ni Rudo at dapat siyang maghintay. Galit na galit si Rudo at nangakong babawi siya sa kapal ng mukha ni Injan. Habang naiinitan ang ulo ni Rudo, biglang may pasang tumalon sa mesa at ninakaw ang bag ng pera. Napilitan si Rudo na tumakbo. Habang humahabol sa pusa, nakakita siya ng patpat sa lupa. Pinulot ito, at ginamit para maipit ang pusa, nabawi rin niya ang kanyang pera. Pero bago siya makaalis, may lalaking lumitaw mula sa dilim. Sinabi nitong sa kanya raw lahat ng yun. Nagprotesta si Rudo at sinabing pinaghirapan niya yun, pero hindi pera ang gusto ng lalaki, kundi ang patpat. Nainis na si Rudo at sinabing kahoy lang yun. Pero bigla itong inagaw ng lalaki at pinatunayan na hindi ito ordinaryong patpat. Naamoy pa niya ito ng malalim, oo, naamoy niya. Napaurong si Rudo sa kaba. Napansin niyang suot din ng lalaki ang parehong simbolo na suot ni Injan. Sabi pa ng lalaking ito, maghihiganti siya dahil ninakaw ni Rudo ang kayamanan niya. Pagkatapos paluin ang kasama gamit ang patpat,
Humarap siya kay Rudo at tinawag siyang Rudo, na ikinagulat ng bata. Paano niya alam ang pangalan niya? Ipinaliwanag ng lalaki na nasabi na ni Injan ang tungkol sa bagong miyembro ng grupo. Ang pangalan niya ay Zanka Najako mula sa Akuda Team, siya na ngayon ang magiging tagapagsanay ni Rudo. At ang unang pagkikita nila ay unang leksyon na rin. Isa raw itong crash course tungkol sa kabutihang asal, dahil kahit ninakaw ni Rudo ang mahalagang bagay, dapat man lang ay marunong siyang magsisi, kung ayaw niyang bugbugin. Sagot ni Rudo, hiniram lang niya ang patpat para habulin ang pas ang nagnakaw ng pera niya. Pero ayaw makinig ni Zanka. Sabi niya, mukhang hindi raw naturuan ng tama si Rudo ng kanyang mga magulang. Doon na nagalit si Rudo. Paano siya basta-basta magsalita ng ganon tungkol kay Reto? Pero ang pagbanggit na yun sa ama niya ang nagbigay sa kanya ng biglaang alaala. Isa sa mga mahahalagang aral ni Reto ay ang pagiging unang gumawa ng hakbang. Sa isang pagkakataon, sinabi niya kay Rudo na kung gusto mong makinig sa iyo ang ibang tao, dapat ikaw ang maunang lumapit. At kung palagi siyang nagagalit sa lahat ng tao, malamang ay hindi na siya magugustuhan ni Chi. Kaya imbes na palaging galit ang mukha niya, mas mabuti sigurong isipin muna niya ang nararamdaman ng iba. Sinubukan ni Rudo gawin ang payo ng kanyang ama. Naisip niya na oo nga, kahit na aksidente lang, siya pa rin ang kumuha ng baston ng lalaki. At kung siya ang nawala ng gamit na ganun, magagalit din siya. Kaya humingi siya ng tawad kay Zanka. Nagbago bigla ang ugali ng tagapagsanay. Mula sa pagiging mainitin ng ulo, naging sobrang bait at parang nakakatawa na ang kilos. Humingi siya ng paumanhin at sinabing nadala lang siya ng emosyon niya. Para kay Rudo, medyo kakaiba ang biglang pagbabago ng ugali nito. Pero ang importante, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka pwede pala siyang magkaroon ng totoong kaibigan. Tinulungan ni Zanka ang kasama niyang bumangon at tinanong kung ano nga ba ang kakaibang kapangyarihang sinasabi ni Injan. Sagot ni Rudo, hindi pa niya gaanong naiintindihan ang lahat, pero alam niyang ang gloves niya ang kanyang personal na gamit. Ngumiti si Zanka at pinuri ang gloves ni Rudo. Napaisip tuloy si Rudo, baka nga ang sikreto para magustuhan ka ng ibang tao ay simpleng ngiti lang. Lagi naman siyang pinapag-smile ni Reto noon para mabawasan ang sanggit ng mukha niya. Pero ang problema, hindi sigurado si Rudo kung marunong ba talaga siyang ngumiti. Tinanong ni Zanka kung seryoso ba talaga si Rudo na sumali sa mga tagapag-alaga kahit may takot siya, duda, at walang kasiguraduhan kung matatanggap siya. Pinilit ni Rudo ngumiti ng malaki, sabay sabing gusto lang niyang makamit ang mga personal niyang layunin sa ibabaw. Pero biglang nagalit ulit si Zanka. Akala niya ay pinagtatawanan siya ni Rudo sa sobrang laki ng ngiti nito. Hindi naintindihan ni Rudo kung ano ang problema. Wala siyang alam sa pakikisalamuha sa tao. Iniisip niya, baka masyadong marami siyang ipinakitang ngipin. Kaya sinubukan niya ulit ngumiti, ngayon naman ay nakasarado ang bibig. Pero baka mas nakakatakot pa ito kaysa kanina. Mas lalong naiinis si Zanka. Sigurado raw siyang pinaglalaroan lang siya ng bata. Hindi niya alam na ang totoo, sinubukan lang ni Rudo maging mabait. Pero dahil hindi na niya masabi ang gusto niyang ipaliwanag, nawala na rin siya ng pasensya at sinimulan niyang murahin si Zanka. Sabi ni Zanka, puro sarili lang daw ang iniisip ni Rudo, ang mga gusto niya sa ibabaw, at walang kwenta ang ganon. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Rudo ang sandaling namatay si Reto, habang sinasabi sa kanya na dapat gawin niya ang lahat ng paraan para baguhin ang masamang mundong ito. Dahil sa bigat ng alaala, mariing sinabi ni Rudo na mahalaga talaga sa kanya ang layunin niya. Pero nagsawa na si Zanka. Seryoso na siya at gustong turuan ng leksyon si Rudo. Doon na biglang humugat si Rudo mula sa basurahan ng isang bagay, at kaagad itong naging kanyang personal item. Nanlaki ang mata ni Zanka. Akala niya, gloves lang ang espesyal kay Rudo. Pero ang totoo, ang kapangyarihan ng bata ay kahit anong hawakan niya ay pwedeng maging personal item. Napansin ni Zanka na sobrang kakaiba at malakas ang kapangyarihang ito. Pero sa paniniwala niya, puro galing lang ang meron si Rudo, wala siyang tunay na kakayahan. Hindi raw siya matatalo ng isang tulad niya. Bigla na lang bumagsak mula sa itaas ang baston ni Zanka, muntik nang tamaan si Rudo. Agad itong kinuha ng tagapagsanay at tumama sa katawan ng bata. Habang umaatake, tinukso ni Zanka si Rudo. Paalala sa kanya na tinawag lang niya itong simpleng patpat kanina. Ayaw magpatalo ni Rudo.
Kahit nasasaktan, sinubukan niyang lumaban pabalik, pero sumablay siya. Tumama ulit si Zanka, tinamaan ang likod ni Rudo at bumulagta ito sa semento. Sabi ni Zanka, isa lang siyang taluna na puro lakas lang ang meron. Pero napansin niyang may gasgas sa mukha niya, tinamaan pala siya ng gamit ni Rudo. Naamoy niya ang natirang dumi at biglang natakot, ang gamit pala ni Rudo ay isang plunger. Nang inipaliwanag ni Zanka kung para saan ito, hindi naman ito naintindihan ni Rudo. Kaya, lumaban lang siya ulit na parang wala lang. Takang-taka si Zanka at halos madiri sa sobrang dumi ng gamit ni Rudo. Todo iwas siya sa mga atake, takbong parang buhay na ang nakasalalay, hanggang sa may nakita siyang pagkakataong makatakas, at kumari pa siya ng takbo. Hindi naintindihan ni Rudo kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Zanka. Pero hinala niya, baka nga dahil sa gamit niyang weapon. Kaya hinabol niya ito ng todo. Dito na nagsimula ang matinding habulan sa buong syudad. Si Rudo, habol si Zanka sa bawat kanal at kanto. Hanggang sa nadapa si Zanka sa parehong puting pas ang nagnakaw ng pera ni Rudo dati. Pero sa pagkakataong ito, naging kakampi na ng Celestial ang pusa. Sinamantala ni Rudo ang pagkadapa ni Zanka at sinugod ito ng sunod-sunod na atake gamit ang plunger. Napasigaw si Zanka sa kahihiyan, tinamaan siya ng isa sa pinakakahiya at pinakamaruming atake na pwede mong matanggap. Hindi kalayuan, dumadaan si Injan sakay ng sasakyan at nakita ang dalawa. Una, inakala niyang okay silang dalawa. Pero nang lapitan niya, nakita niya si Zanka na tila wala sa sarili sa takot. Pagkasakay nilang dalawa sa sasakyan, hindi na napigilan ni Injan ang pagtawa nang malamang nagsabuyan sila ng dumi, parang mga unggoy sa zoo. Habang pauwi, napilitan silang huminto saglit dahil may karwaheng tumapon ng karga sa daan. Pero kahit may abala, hindi pa rin mapigilan ni Injan ang tumawa sa kwento. Sinamantala niya ang oras para ipakilala si Zanka, ang taong puno ng dumi, bilang bagong tagapagsanay ni Rudo. Kahit sa mga tagapag-alaga, si Zanka ang pinakamagaling sa paggamit ng sariling kakaibang gamit. Bigla na lang napansin ni Injan na may babae sa loob ng sasakyan. Tinanong niya kung kailan pa sumama si Rio. Nagunat si Rio at inamin na curious lang siya kaya sumama. Nilaraw niya ang buhok ni Rudo at tinanong kung kulay lang ba ito. Pero natural na kulay pala yon. Medyo natarante si Rudo sa ginagawa ng babae, pero sinubukan na lang niyang magpakakalmado. Pagkatapos makalayo ng karawahe, sinabi ni Injan na panahon na para umuwi. Ibig sabihin, balik na sila sa headquarters ng mga tagapag-alaga. Kung gusto ni Rudo na makabalik sa itaas, kailangan niyang sumali sa mga cleaners. Pero kaya ba niyang matutunang gamitin ang kanyang kakayahan gaya ng mga cleaners? At matutuklasan ba niya ang sekreto kung paano bumalik sa itaas sa tulong nila? O ginagamit lang siya ng mga ito? Habang iniisip niya ito, dumating si Engine kasama si Rudo at dinala siya sa headquarters ng cleaners. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin si Rudo dahil sa isang babaeng nilero ang kanyang buhok. Pagdating nila sa loob ng building, nagpaalam si Rio at sinabing magkikita ulit sila. Pero natatakot si Rudo na baka bumalik ito para muli siyang guluhin. Pinakilala ni Engine si Rudo kay Sam Yu, ang receptionist ng grupo. Sabi ni Sam Yu, ikinagagalak kitang makilala. Baguhan, sinabi na ni Engine ang tungkol sa iyo, pati kung saan ka galing. Kaya ngayon, susuriin ko ang potensyal mo. May suot na espesyal na salamin si Sam Yu na tumutulong para mas makita niya ng malinaw ang lakas ng isang tao. Kaya niyang makita kung anong klaseng tao ang kaharap niya. Hindi ako makapaniwala na pwede palang gamitin ng ganito ang mga ganitong gamit, bulong ni Rudo. Sinimulan na ni Sam Yu ang pagsusuri kay Rudo, pero bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Napansin niya na may kakaibang lakas si Rudo. Matikas na ang katawan nito, kaya hindi na nito kailangan ng matinding training. May koneksyon na rin ito sa kanyang gamit, pero hindi pa niya ito ganap na nagagamit, kaya kailangan pa ng ensayo. Narinig ito ni Engine at napansin niya na may itinatago si Sam Yu. Kahit hindi nito sinabi lahat, nagpasya pa rin si Engine na dalhin si Rudo sa boss. Ipinaliwanag ni Engine na may 100 cleaners sa grupo. Nahahati sila sa tatlo, mga combatants, mandirigma, sentinels, taga-bantay, at supporters, taga-suporta. Dinala niya si Rudo sa common room para ipakilala sa iba. Pero pagpasok nila,
Napakaraming tao roon kaya isinara na lang ni Engine ang pinto at sinabing sa susunod na lang siya ipakikilala. Pagkatapos ay dinala niya si Rudo sa harap ng silid ng boss. Sabi ni Engine, "Teka lang. Baka balak mong tanungin agad kung paano makabalik sa itaas. Pero tandaan mo, mahalaga ang impormasyon, kaya hindi ito basta-basta ibinibigay. Kailangan mong magtrabaho rito." Dagdag pa niya, "Hindi natin alam kung anong kapangyarihan o gamit ng boss. Pero sinusunod pa rin namin sila, dahil ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa galing." Pagpasok nila sa opisina, wala roon ang boss. Ipinaliwanag ni Sam Yu na umalis ito para sa isang misyon at walang nakakaalam kung kailan babalik. Tinitigan lang ni Rudo si Engine, naguguluhan kung ano ang dapat gawin. Biglang dumating si Ryo. "Tara, Rudo, samahan mo muna ako sa trabaho. Hindi ka pa opisyal na miyembro, pero pwede kang sumama bilang bahagi ng training. Gusto rin kitang makilala ng mas mabuti." Ipinaliwanag ni Sam Yu ang bagong misyon. May maliit na bayan na malapit sa tinatawag na polluted zone na inaatake ng mga trash monsters. Kailangang sugpuin ng cleaners ang mga ito. Naguluhan si Rudo. Ano ang polluted zone? Akala niya dump area lang ito, gaya ng sinabi ni Engine. Sabi ni Ryo, yung mundo ay nahahati sa dalawang zone, safe zones kung saan nakatira ang mga tao, at polluted zones kung saan naninirahan ang mga halimaw. Yung lugar kung saan ka natagpuan. Isa yun sa pinakadelikado. Tinatawag naming no man's land. May 6 na ganoong lugar sa lupa, at halos lahat ng pumupunta roon ay namamatay. Tanong ni Ryo kay Engine, "Ano ba ang ginagawa mo sa no man's land?" Sagot ni Engine, "Nagpapahinga lang." Binalaan ni Ryo si Rudo na laging magsuot ng gas mask kapag pupunta sa polluted zones. Kahit 15 minuto ka lang roon ng walang mask, pwede kang mamatay dahil sa lason sa hangin. Dumating sila sa lugar kasama ang iba pang miyembro. Sabi ni Ryo, "Panoorin mo ang lahat, Rudo. Madali lang to." Nagulat si Rudo. "Akala ko puro basura lang dito. May mga taong nakatira pala. Alam kaya ito ng mga taga-itaas? Sadya ba nilang tinatapon ang basura rito?" Habang pinagmamasdan niya ang paligid, naisip ni Rudo, para sa iba, basura ito. Pero para sa akin, parang kayamanan. Siguro kaya kung ayusin lahat ng ito. Nagpakilala ang ibang miyembro ng grupo. Sabi ni Ryo, ang iba ay mga supporters. Wala silang kapangyarihan, pero mahalaga sila sa team. Nakipagkamay si Rudo sa isang supporter at agad niyang naramdaman ang lakas ng pagkakahawak nito. "Ganyan siya kalakas," sabi ni Ryo. "Kayang basagin ang balat ng halimaw gamit lang ang lakas ng kanyang kamay." Biglang may dumating na grupo ng trash monsters. Kinabahan si Rudo. "Ito ba ang sinasabi mong madali lang?" Sagot ni Ryo, "Oo, mabagal ang mga yan. Hindi rin sila ganoon kalakas. Hindi sila makakapasok sa harang." Medyo kumalma si Rudo, pero biglang dumating ang mas malalaking halimaw. Nililindol na nila ang harang. Lalong kinabahan si Rudo. Hindi na ito basta-bastang halimaw. Sabi ni Ryo, "Tama ka, mas malakas sila, pero bagay ito sa training mo. Hindi naman siguro mas malala pa sa kanila ang darating. Baka mas maganda, ay welcome ka na namin bilang bagong miyembro ng ground team." Nagulat si Rudo sa tapang ni Ryo. "Hindi ka ba natatakot?" Sagot ni Ryo, "Kapag gusto mong mabuhay sa ground, kailangan kalmado ang isip mo." Naalala ni Rudo si Engine, lagi ring kalmado. Kaya pinilit din niyang huwag mataranta. Biglang lumitaw ang mas malaking halimaw. Sigaw ni Rudo sa sarili, okay lang, kalma lang." Excited si Ryo. Nilabas niya ang kanyang vital instrument, isang gunting, at ginamit ito para patayin ang mga halimaw. Pero ginamit niya ito gamit ang kanyang mga paa, na ikinagulat ni Rudo. Ipinaliwanag ng isang supporter, ganyan ang style niya. Hindi lahat gumagamit ng kamay. Kanya-kanyang gamit yan. Hinuli ni Rudo ang isang halimaw at inihagis ito kay Ryo, na agad itong pinutol. Sinabihan niya ang mga supporters na itapon pa ang iba. Habang wala silang kapangyarihan para tapusin ang mga halimaw, kaya nila itong pigilan para tapusin ang mga mandirigma. Ganito pala lumaban ng cleaners, teamwork. Napatay na nila halos lahat. Maliban sa pinakamalaking halimaw, sinimulan na itong harapin ni Ryo. Inalis ng supporters ang mga parte ng halimaw sa paligid para hindi makaabala kay Ryo. Pero isang maliit na halimaw ang muling nabuhay at umatake sa isang supporter. Sumugod si Rudo para iligtas ito,
at biglang nagising ang kanyang kapangyarihan. Nagbago ang kanyang gamit, pero hindi niya alam kung paano ito gamitin. Nahirapan siya. Biglang dumating si Rio at pinatay ang halimaw. Tuwang-tuwa siya na nakita niyang kayang gawin ni Rudo ang lahat para sa iba. Nagpasalamat ang supporter sa kanila. Tanong nila, napatay mo ba na talaga ang malaking halimaw? Sagot ni Rio, hiniwa ko na siya sa dalawa, pero buhay pa rin. Ang weird. Kapag pinutol ko gamit ang gunting ko, namamatay sila. Pero ito, ayaw mamatay. Baka bagong klase to. Kailangan nating i-report ito. Muling nilabanan ni Rio ang halimaw. Pinasok niya ang ulo nito at pinutol ang mga cable. May nakita siyang kumikislap sa loob. Pero tinapon siya ng halimaw at muling nag-ayos ng sarili. Patuloy si Rio sa pagputol, kaya nagwala ang halimaw at nagsimulang man-ira sa paligid. Napatapat ang atake nito kay Rudo. Pinangako ko, papatayin ko ang sinumang pumatay sa mga rekto, pati na ang mga taga-itaas. Pero bakit hindi ko magamit ang lakas ko? Ano bang ginagawa ko rito? Bumagsak si Rudo, pero dumating ang supporter para iligtas siya. Pinaalalahanan siya na huwag kalimutan ang layunin niya. Habang umiiyak ang halimaw, napansin ni Rio na tinatamaan na niya ang mahina nitong parte. Gamit ang gunting, pinunit niya ang loob nito mula sa ulo. Nawasak ang halimaw. At may nakuha si Rio, isang bagay na nagbibigay lakas dito. Isang vital instrument, hindi alam ni Rudo kung ano ito. Samantala, ipinakita ang lalaking dating sinaktan ni Rudo. Gulat ito sa kung nasaan siya. At may bagong lalaking, sa huli, napagpasyahan ni Rudo na maging isang cleaner. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kanyang guwantes. Bukod pa roon, may isang tao na tila baliw sa paghahanap sa kanya. Kaya ang tanong, matututo kaya si Rudo na gamitin ang kanyang kapangyarihan bago siya matagpuan ng taong yon? O mauuna ba itong gumawa ng masama sa kanya? Kinagabihan, napansin ni Yanka na nagdiriwang ang lahat dahil dumating si Rudo sa kanilang lugar. Pero si Rudo ay tahimik at tila malungkot lang na nakaupo. Tinanong ito ni Yanka kay Rio, at ipinaliwanag ni Rio na sa nakaraang trabaho, hindi gumana ng maayos ang mahalagang gamit ni Rudo, kaya ganoon na lang siya ka-down. Naalala rin ni Rudo ang laban niya sa isang kakaibang trash monster. Ang core nito ay hindi isang enemy kundi isang vital instrument na nagbibigay ng lakas dito. Pero iniwan na niya sa mas mataas na ranggo ang problema at hinayaan na silang magdesisyon. Dumating si Grease, isang supporter na nakasama nila dati sa misyon. Nagpasalamat siya kay Rudo sa pagliligtas sa kasamahan niyang si Folo. Sagot ni Rudo, oo, nailigtas ko siya. Pero hindi ko nagamit ang sarili kong kapangyarihan. Kaya ikaw at si Rio pa rin ang nagligtas sa akin. Ganoon din noong kay Fear, madalas kasi akong magpadalos-dalos at mag-away, kaya si Reg Atupa ang humihingi ng tawad para sa akin. Dagdag pa niya, gusto na niyang umakyat sa mas mataas na ranggo pero parang wala pa rin siyang pinagbago. Bakit ganito ako? Tanong niya sa sarili. Nagpasalamat naman si Grease at sinabing maraming tao ang tingin sa supporters ay mahihina. Pero si Rudo, hindi ganoon mag-isip. Ikinwento ni Grease na si Folo ay sumali sa mga cleaner para labanan ang mga trash monster. Pero wala siyang kapangyarihan kaya hindi niya ito kayang patayin. Kaya inaalagaan niya ang kanyang gamit para balang araw maging isang giver. At kahit maging giver siya, mas pipiliin pa rin niyang manatiling supporter para ipakita sa mga nang mamaliit na mali sila. Binigyan niya ng payo si Rudo, isantabi mo muna kung ano ang iniisip ng iba o kung ano ang gusto nila sa'yo. Mag-focus ka sa kung ano talaga ang gusto mo. Kapag nagawa mo yan, magiging mas malinaw ang landas mo. Maniwala ka sa sarili mo. Buhay ka pa, at nandito ka pa kasama namin. Hinaplos ni Grease ang ulo ni Rudo, dahilan para maramdaman niya ang init at pakiramdam ng pamilya. Dumating sina Engine at Rio para tawagin siyang kumain. Naramdaman ni Rudo na parang pamilya na ang mga ito sa kanya. Nagpatuloy ang kasiyahan at nandoon ang isang tao na gumagawa ng mga craft gamit ang Grifty. Sinabi ni NJ kay Rudo na pagmasdan nitong mabuti, para maalala niyang kailangan niyang magpatuloy sa pag-abot ng kanyang goal. Samantala, ang lalaking sinaktan ni Rudo noon ay halos hindi na makagalaw matapos siyang pahirapan para lang makuha ang impormasyon tungkol kay Rudo. Dahil doon, alam na nila ang hitsura ni Rudo. Nakakuha ng tawag si Sam Iyo tungkol sa isang request, kaya tinipon niya ang mga giver at supporters.
Tinanong siya ni Yaka kung bakit kasama si Rudo gayong hindi pa siya opisyal na cleaner at hindi pa pwedeng sumailalim sa training. Sagot ni Samyu, may kinalaman sa kanya ang request, may isang merchant na inatake ng trash monster sa polluted zone at ninakaw ang mahalagang gamit nito. Gusto ng merchant na patayin ng halimaw para mabawi ang gamit. At nakakita rin siya ng isang taong mula sa sphere, nakakapagtaka dahil 2 beses nang may dumarating mula roon sa maikling panahon. Pero kung tutulong ako, baka makahanap ako ng paraan para makabalik. Kaya pumayag siyang sumama. Ipinahayag ni Samyu na si Engine ang dapat gagawa ng misyon pero abala ito, at sinabi nitong may tiwala siya kay Yangka para pamunuan. Dahil dito, natuwa at na-excite si Yangka. Habang papunta sa lokasyon, tinanong ni Rudo si Grease kung may dala siyang sandata. Sagot ni Grease, may dala siyang kutsilyo para sa self-defense pero mas gusto niyang lumaban gamit ang kanyang kamao. Mayroon din siyang talisman para magdasal sa ligtas na pagbabalik. Naalala ni Rudo kung gaano kabuting tao si Grease. Pagdating nila, tinanong ni Rudo ang merchant tungkol sa taong mula sa sphere. Sabi nito, nakita niya ito mula sa malayo at walang malay. Nag-aalala siya at gusto niyang mapabagsak agad ang trash monster. Nang tanungin siya kung plano ba niyang ibenta ang taong yon, itinanggi niya. Pero inamin niyang interesado siyang makaalam tungkol sa mga spherite. Habang tinuturo ng merchant ang lugar, napansin nilang kakaiba, karaniwan, agad umaatake ang trash monster sa tao, pero may isa raw na dumukot sa isang tao. Nagsimulang maghanap ang grupo sa loob ng gusali at nakakita sila ng isang tao. Tinulak sila ng merchant para iligtas ito, pero napansin ni Rudo na isang manika lang yun. Bigla namang nagsimulang umatras ang merchant at bumigay ang sahig, dahilan para mahulog sila. Nang tanungin siya ni Grease, bigla siyang naging putik at itinuro si Rudo. Lumabas ang 2 tao, at agad nakilala ni Yangka na patibong pala ito. Sila ang mga riders na naghahanap kay Rudo. Ipinaliwanag ni Yangka na dati ay maliliit na magnanakaw lang ang riders pero naging mas mapanganib at sangkot sa mga eksperimento. Ang lahat ng riders ay givers. Nag-utos si Grease sa 3 supporter na maghanap ng daan palabas habang siya at si Follow ang magpoprotekta kay Rudo. Sumang-ayon si Yangka at iniwan sila para harapin ang mga riders. Nagsimula ang laban. Inatake si Yangka ng mga mud monsters ng babae, pero napansin niyang kinokontrol nito ang putik gamit ang isang pala. May isa pang lalaking gumagamit ng vital instrument para umatake. Ginamit ni Yangka ang sariling vital instrument at sa pamamagitan ng sound frequency, natukoy niya ang mga nakatago sa loob ng putik, dahilan para mapabagsak niya pareho sa isang atake. Ngunit dumating pa ang isa pang rider, ang lalaking nangangalap ng impormasyon tungkol kay Rudo. At ayan, tapos na ang recap ng Geishakuta Episode 1 hanggang 5. Kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at adventure. Kita-kits sa susunod.